Hello mga farmland, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay nandito ngayon sa Kalawan, Laguna. So ito po mga farmland ay dito po located sa barangay ng Mabakan, Kalawan, Laguna. Ang property po ay 2.3 hectares na ito nga po, punong-puno po ng fruit bearing. So ito po income generating kasi po ang property po ay madaming tanim na mga fruit bearing trees katulad po ng lansones, niyog, rambutan, kaimito, santol, mangga, abukado, guyabano. Yan po yung mga nakatanim dito mga ka-farmland. Meron pong mga saging na saba at saging po na tordan. Ito po ay pasok po ang sasakyan dito po sa loob ng property. Along po ito ng barangay road ng Mabakan. So may layo po ito na mga estimated po ay 300 meters po from dun sa alagaan ng baka, yung gatasan ng baka. Nandito na po ako sa loob ng property mga ka-farmland. Andyan po yung road sa area na yan. Ayan. Dito po sa area nito, meron pong papaya, meron pong mga kapi, mga saging, lansones. Meron po itong 3 bahay, kung saan po yung pong nagbabantay ng property ay dito po nakatira. Tirahan lang po yan ng mga tagabantay dito. Ito po ay may bakod mga farmland, mga barbed wire. May mga saging na saba po. May mga tanim pong mga mangga, insan mango, meron pong mga kalamansi. So sila po ay dati pong nag-alaga ng baboy. Meron po itong bukal, meron pong source ng tubig at meron pong source ng kuryente. Ang layo po nito mga ka-farmland doon po sa pinaka-town proper po ng Kalawan, Laguna ay 4 kilometers po. Patag na patag ang property, pasok po ang sasakyan dito sa pinakaloob ng lupa. Sobrang ginhawa po, ang lamig po ng klima. Mahangin. Very relaxing po. Ang property mga ka-farmland ay hanggang doon pa. Doon po ang boundary po niya sa ilog. Ayan po, yan po yung mga lansones. So magaganda pa po yung mga puno ng lansones. Hindi po siya mga tuyo. Hindi kagaya sa ibang farm na napuntahan na mga natutuyo na po. Andyan po, meron din po dyan mga rambutan.
Madami din pong kaimito. Pero mas madami po ang puno ng lansones. So ito po ay siksik sa pananim. Siksik po sa mga fruit bearing. Nandyan po yung ilog sa boundary po ng property. Yan po ang santol. Ito po ay titled mga ka-farmland. So clean title po itong property. Yan po ang mga rambutan, avocado. Ayan, andyan po yung ilog. Boundary po ng property. At nakakatuwa ang linis ng tubig. Ayan, may daan po papunta dito sa pinakailog. So, ito po may kalapit na ilog mga ka-farmland. Ito po siguro yung nagko-connect dun sa Bukal. Sa Bukal Resort. Ayan po, ang property po ay riverside. Mukhang malalim-lalim po yata yan. Hanggang dun pa po yung property. Ito lang po yung pinakadaanan pababa. So, pwede pong i-develop ang property. Ito po yung gagawing babaan or pinaka-port papunta po dyan sa ilog. Malinis po yung tubig. So, tayo naman dun sa kabila dun kasi para malibot po natin yung kabuuan ng property. Ayan, nandyan po yung area yung tatlong bahay. Ito mga ka-farmland ay 2.3 hectares po na 900 pesos per square meter. 900 pesos per square meter. Bale, ito po yung tatlong bahay yung nakatira po dito. So, wala pong tao dun sa bahay dito. Ayan po ang mga saging na saba. Meron din pong kawayan, so libre na po sa pagtatayo ng kubo. Dito po mabababa po yung mga rambutan nila. Yan po mga rambutan dyan, mabababa po yan. Ayan po ang papaya, panglibre na sa tinola, sa atsara at sa iskabeche. Ayan po, may santol, may abukado. So ang abukado po ay mataas at madami ding bunga. Ang area po na ito ay panay rambutan. May ako papasok sa banda dyan. Tingnan ko lang po. Ayan, mga ka-farmland, madami pong abukado. Ayan na nga po ang papaya at ang malunggay. Kulang na lang po ay ang manok na
ititinola. Joke lang po. Yan. So, eto, yan po, panay rambutan po yan. Punta tayo sa may area dito. Yan po mga rambutan po dito. Dahan-dahan po tayo at baka po tayo ay makaapak ng ating mga kaibigang dito sa damuhan. Ayan po. Estimated po na rambutan ay madami po. Hindi din alam ni Nene kung ilan ang rambutan na nakatanim, pero base po doon sa pinanggalingan ko pa po doon sa kabila, madami pong rambutan at lansones. So doon po may mga lansones pa po at mga saging. So 2.3 hectares, malawak na po yun. Patag na patag po ang property at income generating. Ayan po, kompleto ricados na po tayo. Ayan na po ang manok. Ayan ang papaya. Ayan ang papaya. Ayan ang manok. Ayan po ang malunggay. So, kompleto na po ang ricados para mag tinola. Madami-dami din po ang mga niyog. Yan po, riverside po, basta dyan po sa side na yan, pagpapasok tayo, pakanan, nandun po yung ilog. Ayan, ito po, maliliit pa po yung mga rambutan dito. Bago pa lang. Oh, nakakatuwa naman, ang gaganda ng ano dito, puno ng lansones, malalaki. Yan o. Kahit po may edad na yan, marami pa po yung mamunga. Kasi maganda pa yung kanyang puno at mga dahon. Ayan mga farmland, ito daw po ay may bukal. So, titingnan ko po kung asan yung bukal din eh. Tabi-tabi po. Yan, kasako pa po sa property. Ay may source po din talaga ng tubig. Ang ganda nga. Ayan po oh. Ang sabi po, pag may mga ganyan, yung galyan, matubig po talaga ang property. Matubig talaga ang lupa. So kung makikita nyo po, may bukal na agos po ang tubig. Yan po. Andyan po yung ilog sa side dyan. Nakakatuwa po mga farmland kasi may bukal po dito sa property na source po ng kanilang inumin. Ang ganda naman oh. Dito po ay unlimited water. Walang bayad. Ayan oh. Ginawa lang po nila. Ayan. Ayan oh. Inayos po nila itong itong bukal para po malagyan nila ng salulo. Lamig. Tsaka malinis. Yan po yung bukal nila dito. Sarap maligo. Ang sarap maghilamos.
So sila ay libre na sa tubig. Pwedeng-pwede pong gumawa ng palaisdaan dito kasi po nag-overflow po yung tubig. Yan po ay running water. So free flow. Naka-free flow po yan. Dire-diretso lang yan. So maganda po yung gawing fish pond. Kahit daw po magtag-init, hindi po nagbabago ang tubig, ang supply ng tubig. So pwede po ditong magawa ng fish pond kasi yan po yung galing sa bukal na yoon. Diretso po dito. Nauwi po yan papunta dito. So pwede po itong gawing fish pond. Ayan po nakita nyo na po yung pinakabukal dito sa loob ng property. Yan po yung kasama pa yan sa property. Nandyan po ang ilog. Dito naman ako sa kabila para makita nyo. Nakakapagtaka lang. Kasi po, yung bukal ay nandyan sa ibaba ng puno ng lansones na yan. So, nandun po napakalakas ng source ng bukal, ng tubig. And then, nandito lang ako sa bandang taas. Pero pagdating dito sa taas na to, wala naman tubig. Talaga nakakatuwa nga po ang bigay ng kalikasan. Yan. Hanggang dyan po yung pinaka-property. Pasok pa doon. Padiretso pa doon. Hindi pa lang po natatabasan lahat. Inuuna po nilang tabasan. Ito pong may mga nakatanim na rambutan. Hanggang doon po ang pinaka-property. Papunta pa po dyan. Nakakatuwa ang dito. Ang lalaki ng puno ng lansones. Papunta pa dyan ang property. Papasok pa po dyan. So, yung pong masyadong masukal, hindi ko lang po mapupuntahan. Hanggang dito lang po ako sa nahawanan na nila. Ayan, hindi ko lang po mapapasok yung sagingan, yung looban kasi hindi pa po hawan. Natatakot din po ako baka meron tayong kaibigan dyan na nakatago. So, ang importante po na ipakita ko po dito sa area dito, doon sa mga nahawanan po nung nag-aalaga, nung nagbabantay. So, inuulit ko, ito po ay 2.3 hectares located po dito sa Kalawan, Laguna. Ito po ay sakop po ng Barangay Mabakan, Kalawan, Laguna. Meron pong bukal, meron pong ilog. So, pwede pong i-develop ito, gawin pong resort, or kung ano man pong gusto nung makakabili nito. Ito po ay titulado. Patag po, accessible po ang sasakyan papunta sa property. Makakapasok po ang sasakyan. Ang presyo po ng may-ari ng lupa, ito po ay 900 pesos per square meter, negotiable. Gusto ko lang po ulit ipakita sa inyo yung pong source ng tubig kasi natutuwa po ako at siya po ay mineral na mineral talaga. Ayan po ulit. Sabi ko nga nandun ako sa taas kanina. Doon sa taas tuyot pero pagdating dito may tubig.
So nakaka-amaze lang po at sobrang lamig. Pwede pong inumin. No need na pong bumili. Ayan po. Yan nga po yung pwedeng gawing fish pond. At may isa pa po akong nakita dito. Yung saging na hinog na. Sa kalawakan po ng property, hindi na po napansin ata ni kuya na may hinog na saging. Ayan po mga farmland. Sana po ay nagustuhan nyo ang property na ito. Ito po ay negotiable. Sabi ko nga po, ito ay laging napapag-usapan. About sa presyo, hindi po masamang makipagtawaran. So, punta na ako dito sa kabilang area. Yan. Ito po yung sagingan. Ang mga manok po nila pakawala lang dito or pagala. Yan po, pang tinola. Pang sinangal. Yan. Yan lang po sa area dyan ang hindi ko mapupuntahan kasi po ay may kasukalan na po. Ito po ay may layo na 4 kilometers po doon sa pinaka-town proper po ng Kalawan. Sa may simbahan, sa may munisipyo, doon po sa may tindahan ng mga prutas na pinya. Tapos may layo po ito na estimated po na mga ilang meters lang dun sa bakahan. Siguro po mga 300 meters lang po yung layo nito doon or wala pa. Yan. Yung area po dyan, nandyan po ang river. Ito mga ka-farmland ay income generating. Hindi ko lang mapuntahan talaga doon sa may kabila kasi nandun po yung aso. Ang tapang. Kaya napasadahan ko lang po siya ng ng camera, ng video. Ayan, ang sili, isa din po yan sa sangkap sa tinola. At ayun, ang manok. Doon po ako hindi nakapunta sa may side na yun kasi nandun po yung mga aso. Ayoko naman pong magpilit dahil baka po mamaya tayo madisgrasya pa. So mga ka-farmland, akala ko yung punong yan ay mahogany. Yun po pala ay avocado. Ang taba, ang laki. Ayan po. Ayan. May mga santol. Tsaka po,
kawayan. So libre na po sa bakod, libre na din po sa paggawa ng kubo. So paano mga ka-farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng supporters, followers at viewers po ni Ka-Farmland TV. God bless po sa ating lahat. Nawa po ay tayo ay laging mag-iingat at naway gabayan po tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo.